Madam Chair, grabe naman po parang kahit na mag-manifest lang ng ating concerns on the OVP budget na ngayon po ay sobrang taas na. It even exceeds the confidential funds of all past vice presidents. Hindi man lang po natin mapagbigyan yung mga valid na tanong ng taong bayan. Paano po ginastos yung 125 million pesos in just a span of 19 days? Pinag-uusapan na po ito ng taong bayan pero tayo po sa Kongreso para bang we are shielding this office from responding to questions kahit nandito naman po ang mga kinatawan ng ating Office of the Vice President, Madam Chair. Kaya po hindi po tayo pumapayag sa ganitong proceedings, shortcut po natin. Iyak, Prasko, iyak! Yung ginawa sa Committee on Appropriation, yung pagbubusal sa Makabayan Block, kaugnay doon sa pagtatanong natin sana, interpellation sana natin, doon sa confidential fund na hindi naman confidential fund. Dito sa Office of the Vice President. Maraming dapat ipaliwanag sa taong bayan ang Office of the Vice President. In fact, sa kanyang statement, magpapaliwanag siya during the budget hearing at nandito siya. So nagtataka kami at bakit naging ganito yung naging desisyon at kami ay talagang galit na galit dito sa pangyayaring ito. Galit na galit ka. Pero nakailang paliwanag na kung saan gagamitin ang confidential funds. Sinagot naman na lahat ng mga tanong nyo, kahit dati pa. Diba? Actually, wala pa nga yung budget hearing kung ano-ano ng mga pinagsasasabi mo. Aber? So, paano pa ba i-discuss sa'yo? Ang dami nyo nang sinasabi, no? Kumbaga, ang dami nyo ng mga akusasyon, no, na binabato kay VP Inday Sara. Wala kayong respeto sa Vice President natin. Wala kayong respeto sa DepEd Secretary. Tapos gagamitin nyo na naman ang taong bayan? Sasabihin nyo na naman, kailangan malaman ng taong bayan. Bubu. We support and truly give 100% trust kay VP Inday Sara. Alam ni VP Inday Sara ang ginagawa niya. At bakit niya sasabihin ang kanyang plano sa confidential funds? Isa kayo sa mga kalaban. Isa kayo sa pinagpaplanuhan niya. Diba? Bobo ka kung ipepresent mo ang plano sa harap ng kalaban. And Frasco, kung gusto mong malaman ang liquidation, kung saan napupunta yung confidential funds, nasa Commission on Audit po. Sinabi naman ni VP Inday Sara, di ba, na lahat ng paggagamitan ng confidential funds ay naka-audit. Or sadyang takot na takot talaga kayo. No? Grabe yung nyo, no? Grabe yung effort nyo kay VP Inday Sara. Bakit? Kasi lalabanan niya kayo. Alam mo, Frasco, no? Kung may na-misuse man na funds, at meron mang katiwalian, no, na palagi niyong sinasabi, no, yung mga accusations nyo, patunayan mo, di ba? Ebidensya. Ilabas mo ang ebidensya na corrupt si VP Inday Sara. Ilabas mo ang ebidensya na na-misuse ni Inday Sara ang budget. Ilabas, huwag kayong butata, di ba? Huwag kayong puro salita. Kasi alam nyo, ilang dekada na kayo puro salita eh. Di ba? Parang naririndi na ang mga tao, puro kayo salita. Ginagamit nyo pa ang taong bayan. Sinasabi nyo pa na parang kayo ang nagre-represent sa taong bayan. Ha? Sino ang nag-allow sa'yo na i-represent mo kami? Bubo. Huwag ka nang mag-alala, Prasko. Kumbaga, huwag nyo na kaming i-represent. Kasi hindi kami makakaliwang grupo. Sumusuporta kami sa gobyerno. Sumusuporta kami kay VP Inday Sara. Kung may akusasyon ka, dumulog ka sa Supreme Court, di ba? Dumulog ka sa korte, magsampa ka ng kaso, patunayan mo. Pero kung puro ka lang dada ng dada, wala yan. Puro salita, wala yan. Patunayan mo.
Alam niyo mga Lods, okay lang yan, no? Yung mga accusations nila, yung pangbabanta nila, di ba? Yung pambabata nila na impeachment ko, no, kay Inday Sara, di ba? Yung mga pamimintang nila ay actually okay yan. Kasi ang pinaka nakakatawa dyan, pag hindi nila mapatunayan, kasi it's a trap no? It's a trap actually. So pag hindi nila mapatunayan, lahat ng akusasyon nila kay Inday Sara, goodbye. Kaya let's pray na mas magtagumpay si VP Inday Sara sa plano niya sa edukasyon at plano niya sa mga kabataan na protektahan, and at the same time, pagdasal natin, no, ang Pangulo natin at Vice Presidente na mas magtagumpay sila. Para ipamukha dyan sa frasco na yan, na ang kabaliwan niya ay hindi magtatagumpay. Ewan ko lang mga Lods ha, pero nag-iisip ba to sila? Pagbo-boycott sa mga produkto at kumpanya galing China, isinusulong ng isang senador. Ayon kay Senate President Zubiri, pagpapakita ito ng indignasyon sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi natin kinukundina ang pambubuli ng China sa Pilipinas, pero yung mga hakbang natin at mga solusyon ay pag-isipan natin, lalo na itong pag-boycott. Sure kayo? Do you think walang maaapektuhan sa gagawin nyo? Paano na lang yung mga kababayan nating OFW? Diba? Paano na lang yung mga manggagawang Pilipino na ang inaasahan din or kabilang, diba, sa mga kumpanyang galing China? At pag ginawa nyo yan, what do you think? Aatras ang China? Kasi sa totoo lang, ang maaapektuhan talaga niyan, tayo, no? Ang maaapektuhan talaga niyan, ang mga mamamayan. Kasi hindi natin alam kung ano ang gagawin ding hakbang ng China pag ginawa natin iyan sa kanila. Dapat talaga mga Lods, dati pa nila ginawa ng palatandaan, no, doon sa West Philippine Sea, 'di ba? Talagang tinayuan na sana iyon ng base or something na, 'di ba, magpapatunay na sadyang parte, no, yung parte na yan sa West Philippine Sea ay sa Pilipinas talaga.